Yes, good morning po and good morning po sa ating mga listeners po ngayong umaga. Ayan, at pakilala mo, Sir Aldrich, ang ating kasama. Yes, opo. Kasama po natin si Mr. Nestor Flores. So, siya po sa mga nakikinig po sa program sa Entrepreneur Special. And ang nakakatuwa po dito, yung ating mga tinuturo po sa program ay kanya pong ginawa. And from 5 na baboy ramo, last November, ngayon po nasa 52 na po siya. So dumami na. Dumami. So, yun po. So, yung sa ating mga listeners, maganda po makinig po kayo, especially dun sa mga papasok pa lang po sa gantong industry. So, yan ako na po kay Mr. Nestor po yung mic po. Ayan, Sir Nestor, so nagsimula kayo sa 5 na alagang baboy, pero ito ay hindi simpleng baboy, kundi baboy ramo. So, 5. At ano pong ginawa ninyo para mukhang 52 na, no? More than 50 na ngayon. Opo, kasi noon stress po ako. Then pumunta ako ng Mindoro, may nakita akong baboy daw mo sa ano. Sabi ko, pwede bang bumili na? Then bumili ako ng 5 inahin na November lang. Sabi ko, pag anuhan ko ng stress, yun. Parang libangan pala ang plano mo nung una. And then, ngayon nga, 52, no, problema na ako at nang kailan, dahil tuwing mag-i-entrepreneur na, naka-on yung radyo kasi sa sasakyan, sa FPBC lang yan. Then, on live noon si Sir Aldrich. Nag-text ako, Sir, may sakit yung baboy, dumuko ba, gano'n yan. And then, kasi sa kanya ako umorder ako ng yung atubi niya. Then, ngayon, nang kailan namamatayan ako ng mga biik dahil sa technology ng atubi, dahil bunga din sa pakikinig na entrepreneur. Ngayon, 52 na yung yung mga baboy ko. So, ginabayan ka ng Team Atubi. Sir Aldrich, ano ba ang mga sabihin na nating ipinayo nyo kay Sir Nestor Flores? Opo. Well, sa baboy damo naman na business, kagandahan kasi sa baboy damo, especially kung local yung baboy, native na po dito, siya po ay acclimatize sa temperature natin. So, sanay yan. At the same time, mas matitibay yan mostly sa sakit compared sa mga puting baboy. And yun nga lang, ang downside kasi nun, kung papasok kayo sa baboy ramo, hindi nga lang siya kasing bilis bumigat ng mga puting baboy. Pero, ang kagandahan po naman sa mga gantong business ay yung baboy ramo po na baboy, iba po ang bentahan na presyo compare po doon sa mga ordinary na mga puting baboy. So, may mga niche market po yung mga ganyan na bumibili po ng baboy ramo at mas maganda po yung presyo. And ang nakakatuwa po kasi dito, itong si Mr. Nestor, through our program, doon lang po siya nakikinig, then yun, dumami na po yung kanyang alaga. So, yung kanya po kasi business po kasi hindi naman po talaga siya agriculture eh. So, kumbaga, nasa construction site po sila. So, ngayon, nung pastime na lang. Naging pastime na lang. So, ngayon, hindi ko alam, baka maging full-time sa agriculture because plano pa ho niya magdagdag ng mga kambing. Yan. So, okay. Yung pong gantong technology po kasi nating ino-offer, kung kayo po papasok sa gantong larangan, especially sa baboy damo, yung isang challenges po na inyo may encounter, kagaya po na nangyari din po sa kanila. Kasi mostly ba ho, pag sinabi yung baboy ramo ay pinapagala. So, kung nalala nyo po dati, nagsabi ho tayo sa program na ang downside po kasi ng mga free-range animals ay, let's say, nag-spray ng pestisidyo yung kapitbahay, nakain ng kambing o ng yung manok yung damo o yung halaman ng kapitbahay. So, yung pestisidyo makakain ho nila, so nagiging cost, bakit sila mamatay, napipilayan, so iba nagsusuka, nagkakasakit agad. Yan po yung mga downside. So, we recommend na kino-confine po natin para to save space din po. So, yung ganito po namang larangan po, pwede naman pong gawin yung kagaya po ng puting baboy na hindi ganun kalaki yung lugar, pero nakakapag-alaga po kayo. Kahit po sa likod ng inyong bakuran, pwede. Ayun. So, malaking tulong talaga rin ang meron po nagpapayo, ano? At salamat din sa inyong na-share, Sir Nestor, no, na kayo ay nakikinig sa ating program na lalo pag agripreneur, no? Pag panahon ng Team Atovi at nagabayan kayo. So, paano ginawa yung adjustment sa inyong, kasi di ba may negosyo kayo, tapos nag-hobby kayo ng ganito at medyo tag-init pa, no? So, may mga challenges din kayo sa pag-alaga. Ito ba mga baboy ramo, mas nakaka-adapt do sa init ng panahon ngayon? Kayang-kaya po nila kasi dati ligaw sila.
kumakain sila ng mga tubo. Mga damo, yung mga saging doon, tinutumba nila. And then, nang nanganak, ang problema doon, nang nanganak na, kasi sobrang init ngayon, naawa ako. And then, yun nga, nagpatayo ako ng kulungan naman ngayon. At ang problema ko naman ngayon, yung supply ng pagkain, kasi sobrang init ngayon, yung mga damo, tuyo. Kaya, ang alternative ko, tubig lang, bago yung darak, yung rice ash na yun yung and then lalagyan ko ng asin, and then yung mga hugas bigas, yun ang pinapakain ko. And then nang kailan nga tumawag nga ako kay Sir Aldrich, naka-live siya noon. Sabi ko, sir, tama kasi pinag-uusapan may sakit yung mga baboy. Nag-text ako sa kanya, sir, may sakit ang baboy ko. Biglang nanghina, nagmumuta daw yung mata. Sabi niya, sabi niya, tingnan mo, baka may mga dilaw na lumalabas. And then sabi niya sa akin, dagdagan mo lang na yung atubi na pinapakain. Dati kasi 2 kutsarita. Dinadagdagan ko 5 bawat Kaya bago yung maganda ho ngayon, hindi na ako namamatayan ng mga biik. At malalakas yung mga baboy ko. Nasabi niyo po may mga dilaw na nilalabas. Ano po yun? Yun daw po kasi ang sinyalis na may sakit, yung mga plema. Mga plema. Sipon. Pag inuubo rin ba ang baboy? Opo. May case po na inuubo sila. Ngayon, pag may excretion po ng mga yellow or greenish, it's a sign of bacteria. So, yan po. Kagaya po sabi natin, yung init, biglang uulan. So, pagbagsak po ang immune system ng mga alaga po natin, madali po silang tamaan po ng sakit. So, because of the technology po, tapos right management, ayan po, nakakayanan po natin na itawid sa gantong panahon po na sobrang init. Magandang yan yung sabihin natin very timely, lalo't we're about to change the leadership ng ating gobyerno. So, sana sa larangan ng agrikultura, kumbaga mabigyan tinig yung ganitong advocacy natin dito sa ating program, lalo sa agripreneur, kasi meron kayong mga teknolohiya, mga produkto na nakakatulong naman kung sa mga animals lumalakas sila, dumadami sila o mas productive sila. Sa mga tanim naman tumitibay, nagiging resistant sa pabago-bagong panahon. Yes, opo. So makakatulong sa agriculture na mabigyan pa ng attention na mga opisyal. So, sa inyong pag-negosyo ngayon, di ba, may iba kayong business, tapos meron kayong hobby, pero lumalakas na. So, ano ang pananaw nyo dito sa pag-alaga ng baboy ramo? So, sabi nga kanina, Sir Aldrich, meron kayong iba pang plano. So, hinahanda nyo na ba yung plano nyo o medyo nagbabago yung direksyon sa pag-alaga ng baboy ramo? Nandun pa rin ako sa track ng negosyo ko, tuloy pa rin yun. Bunga ng pakikinig ko sa Entrepinoy, entrepreneur, na doon ako na-motivate na magnegosyo ng ganito. Pero una, sabi nga, gusto ko lang ng libangan. Pero dahil dito, sa pakikinig ko ng pakikinig, parang sayang din, libangan at the same time, kikita ka. And then ngayon, sabi ko, may plano ako na dadagdagan ko siya. At sabi ko nga, maganda na gumagastos ka rin lang, bakit hindi mo simulan ng pagkakitaan mo? Kasi ang ekonomiya natin papunta sa agriculture na In 5 years, yun yung mamahal na yung mga agriculture. And then blessing nga sa akin, sa Team Atubi, and then sa Entrepinoy na sa pakikinig. Kasi ayaw ko na talaga ng mga alaga. Kasi galing ako sa probinsya ng pagsasaka. Ayaw ko na talaga, kaya nga pumunta ako ng Maynila. And then yun nga, sa pakikinig, bumalik yung yung interest ko sa gaganitong trabaho sa agriculture. Okay, tamang-tama, marami tayong viewer, partner Lem, partner Aldrich, na gusto rin, interesado rin na mag-avail ng ganitong klase ng technology. Meron tayong viewer from Vietnam, United Kingdom, ngayon meron sa Alcobar, Saudi Arabia, iba-iba. Yan yung nalalaman natin. Oo, ano yung mga pwede nating ibigay sa kanila na tip na pwede nilang simulang negosyo pagdating nila dito sa Pilipinas? Well, ang kagandahan po ng meron po kayo sa pamilya na sa ibang bansa is meron kayo yung chance na yung sa puhunan. So,
ang payo po natin mostly sa mga OFWs po natin na yung may mga pamilya pa po dito na tinutulungan nila na magkaroon ng livelihood, isang magandang pasukin po is yung agriculture. And ang isa pong kagandahan po kasi dito sa agriculture po na business, ang pagkain po, never po mawawala sa kailangan po ng tao yan. That's one. So that's one to consider. Another thing po, so yung ating mga OFWs na kung karamihan po nasa probinsya yung mga mahal sa buhay at may mga bakanting loteng hindi pinakikinabangan, maganda po na subukan nyo po. Ang kagaya po nung kay Mr. Nestor po rito na sumubok po siya ng konti, na ngayon nakikita po niya yung kagandahan po ng sistema. Sa ngayon po kasi kaya po hindi pa po siya nagbebenta, pinaparami po niya muna bago po magbenta. Kasi pag binenta niyo po agad yung ganyang kakonte, baka wala pang isang taon, ubos na ho agad yung inyong alaga. Sa sobrang dami po ng demand ng pagkain. Yung bang Baboy Ramo, yung market niya, ano ba yan? I'm sure iba kasi ang market niya. Hindi ito yung karaniwang binibenta sa mga pamilihan. So, mga specific o parang sabihin natin exotic restaurants ba ang modern yan? O sabihin natin may kaya ang pamilya? Sa ngayon po kasi, dahil sa gawa ng maraming yung mga commercial ang kagandahan sa baboy damo is kahit may high blood ka, pwede kang kumain. Kasi ang kinakain niya lang, kamote, mga gulay. Wala siyang halong ibang chemical na Kaya, at yung taba niya talagang tama lang siya. Yun ang kagandahan. Kaya kahit sino, pero ang maganda ho ngayon, halos lahat ng tao gusto organic. Totoo ba yan? Mas malinamnam yung lasa daw? Yan po yung kagandahan. So, ang market po mostly ng baboy damo is mga restaurants and may mga household na rin. Especially yung mga kababayan natin na medyo may budget na gusto ng healthy food, yan. Lagi po nilang hinahanap po yung ganyan. So, yung ganito pong kind of negosyo, ang isang pong target po niyan is yung may mga sakit. Lalo na yung mga napapagaling ng sa puso, do sa mga high blood. So, ang isa po kasing deprivation ng mga yung mga may sakit sa puso is hindi nakakakain ng karne, especially sa baboy. So, lalo pag may mga taba na, iwas na. Iwas na po sila. Pero may pailan-ilan po kasi dyan, dahil sobrang namimiss nila, ay kinakain pa rin yung bawal. So, imbis na ito yung bawal po yung kainin nila, meron naman pong alternatibo na pwede naman. At pwede rin naman itong pagkakitaan. At pwede pong Yun pagkakitaan. ang pinakamahalaga doon. Source of income sa mga planning to go back to the Philippines. Meron pa po na pwedeng mapasimulan na negosyo, lalong-lalo na sa pag-agrikultura. Yes, opo. Marami po. Ang payo ko po sa inyo, kagaya po ngayong bakasyon, nire-recommend ho natin yung quail doon sa mga bata, especially doon sa mga 4 years old, 5 years old. Total, malilit na ibon lang po yan. So, this will help the little children na makita yung value of hardship, yung paano mag-ipon ng pera. So, paglaki po nila, yung entrepreneurial skills na de-develop po nila, nai-improve po siya as you go along. At the same time, yung bunga mo ng kanilang mga alaga, pagkain din po ng pamilya. Okay, ayan. Sa mga interesado na makipag-ugnayan sa Team Atovi? Yes, opo. Doon sa mga interesado po na makipag-usap po tungkol sa technology, sa mga putap nyong gustong iputap na business, pwede po kayo makipag-ugnayan po sa akin sa 0917-811-6529. Again, 0917-811-6529. Mobile PLDT po na is 985-4847. Is 985-4847. Office numbers po is 842-3003 saka 842-5312. Ang ating... Sorry po. Mamaya na po kayo tumawag. Relax lang po muna. Relax lang po. So, ang website po natin is www.atovianimalg2.com. Type lang po yung Atovi sa internet po, sa YouTube. Nakikita niyo po yung ating mga inspiring stories po. So, yun lang po. Yan. Muli, maraming salamat sa Team Atovi, sa inyo, Sir Aldrich Alvarez, at kay Sir Nestor Flores. Yes. Thank you rin po and good morning.